Magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi na talaga mapigilan ang Pasko, no ha? Ilang araw na lang binibilang natin, ano ha? Mahigit 2 linggo na lamang po, Pasko na. Ngayon po ay kalabinisa ng Disyembre 2023. Lunes. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Maxon Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM Mindanao. Sa ulo ng ating mga balita, malinsangang panahon asahan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa Isilis at Amihan. Nagpapaulan naman sa ilang bahagi ng Luzon. Barko ng Pilipinas muling binomba ng tubig ng China Coast Guard. Ayun, nasira. Panibagong pambubuli ng China, kinuntina ng kamera. Bilang ng aftershocks na naitala kasunod ng magnitude 7.4 earthquake sa Surigao del Sur, umakyat na sa mahigit 5,000. Integrated Scholarship and Incentives Program para sa mga kabataan inilunsad sa Iloilo. Bata patay matapos makuryente habang naglalaro sa isang park sa Negros Occidental. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide sa detalye ng ating mga balita. Dahil bagyang humina ang northeast monsoon na Amihan, nasahan ng mainit at malinsangang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Ang Amihan naman ang siya magdudulot ng mahinang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Kapuluan, partikular na sa Cordillera, Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol Region sa susunod na 3 araw. Ayon sa Pag-asa, ang mainit na easterlies ang mararamdaman sa malaking bahagi ng bansa sa buong linggo. Asahan din na mainit na panahon sa Metro Manila, ngunit may posibilidad ng maulap na papawirin at mga pagulan at thunderstorms sa nakong hapon o gabi. Samantala, binabantayan din ng Pag-asa isang weather disturbance sa maaaring mabuo sa labas ng bansa. Nasa timog silangan ito ng Mindanao. Sa unang bahagi ng linggong ito ay maaaring pumasok din sa Philippine Area Responsibility bilang bagyo sa Sabado at maglandfall sa hilagang silangan ng Mindanao sa Linggo. Binomba ng tubig ng China ang mga barko ng sandatahang lakas ng Pilipinas at Philippine Coast Guard na nasa resupply mission sa Ayungin Shoal kahapon. Ayon kay Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Dariela, inatake ng Chinese Coast Guard ang BRP Cabra, unay sa May 1 at ML Kalayaan na nasiraan pa ng engine dahil sa naturang insidente. Sinabi ni Dariela na binangga rin ng barko ng China ang unay sa May 1, taliwas sa unang pahayag ng Beijing na barko ng Pilipinas ang sumalpok sa kanila. Sa kabila ng pangaras ng China, matagumpay pa rin nagpatuloy ang misyon at nakarating ang BRP Sierra Madre sa unay at narating ang BRP Sierra Madre ng unay sa May 1. Ginit naman ng Pangulong BBM na lalong pinalalakas ng pagiging agresibo ng China ang determinasyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang soberanya nito sa West Philippine Sea. Paninindigan ng Pangulong Marcos, nasa exclusive economic zone ng bansang Ayungin at Scarborough Shoal kung saan nangyari ang panibagong water cannon attack ng China sa tropa ng Armed Forces of the Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Idinin pa ng Pangulong BBM na baseless at lamag sa international law ang anumang foreign claim sa bahura dahil ang Pilipinas lang ang may lehitimong karapatan sa mga ito. Inatasan ng Presidente ang Uniformed Services gawin ang misyon nila na titiyak sa kaligtasan ng tropa ng gobyerno at may mission-oriented mindset.
Kinundi na naman ni House Speaker Martin Romualdez ang panibagong pambubuli ng China Coast Guard sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Romualdez, ang pag-atake sa sibilyang bangka ng BIPAR na nasa humanitarian mission noong Sabado at sa mga barko ng bansa sa Ayungin Shoal ay paglabag sa international norms at direktang paghahamon sa soberanya at karapatan ng Pilipinas. Binatikos din ni Romualdez ang pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na nagbabasura sa House Resolution number 1494. Pinagtibay ng Kongreso ang House Resolution 1494 na kumukondena sa mga iligal na ginagawa ng China sa West Philippine Sea at humihimok sa gobyerno na ipagpatuloy ang ginagawa nitong pagdepensa sa teritoryo ng bansa. Iginit din na sundin ang 2016 arbitral ruling. Iginit ang House Speaker na ang paglalagay ng artificial island at ang militarization sa lugar ay nagpapakita ng pagmaliwala ng China sa international law at nagsisilbing banta sa kaayusan sa buong rehiyon. Kinundi na din ng National Task Force West Philippine Sea ang pagkanyo ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas na nasa resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon sa NTF WPS, lalong naging kadudadudang sinseridad ng China sa panawagan nitong mapayapang dialogo sa mga isyu ng West Philippine Sea. Diniin ng task force na hindi magiging mapayapa at matatag ang rehiyon kung hindi kikilalanan ng China ang karapatan dito ng Pilipinas. Hinimok din ito ang Beijing na maging responsable at maging responsable at mapagkakatiwalang miyembro ng international community. Kinundina ng Amerika at ng United Kingdom, ganyan din ng Australia, France at Germany ang panibagong water cannon attack ng China sa Philippine Sea. Ipinahayag ni US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ang patuloy na pagdindig ng Amerika laban sa paulit-ulit na delikadong aksyon ng China sa karagatan. Ginit naman ni British Ambassador to Manila, Laurie Pupils, na nilagay nito sa panganib ang buhay ng tropa ng gobyerno at mga mangingisda, gayon din ang kapayapaan sa buong rehiyon. Habang nanawagan naman si Australian Ambassador to the Philippines, Hai Kyung-yu, na respetuhin ng China ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award ng Pilipinas. Idiniin naman ni German Ambassador Andreas na ibasura na binasura na ng naturang arbitral ruling ang 9-line claim ng China sa pinagtatalunang bahagi ng karagatan. Pinalalayas na ng Task Force West Philippine Sea ang barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa Baho de Masinloc. Ito ay matapos bombahin naman ang tubig ng China ang tatlong barko ng BIPAR habang nasa humanitarian mission sa Bahura. Iginit ng Task Force na klaro sa 2016 arbitral ruling na ang mga Pilipino ang may tradisyonal na fishing rights sa Baho de Masinloc. Kinanyo ng tubig ng China ang BIPAR vessel Dato Sanday, Dato Bancao at Dato Tamblot. Namamamahagi lang sana ng oil subsidy at grocery pack sa mga mangingisdang Pinoy noong Sabado. Itinaboy din ng mga barko ng China ang mga mangingisdang Pilipino na naghihintay ng tulong mula sa mga barko ng BIPAR. Inikayat naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang Pangulong Bongbong Marcos na pauwiin sa kanilang bansa si Chinese Ambassador Huang Xilian. Kasunod ito ng panibagong insidente ng pambobomba ng tubig sa West Philippine Sea habang maghahatid lamang ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Zubiri, wala namang nagawa si Xilian upang i-address ang patuloy na harassment na ginagawa ng kanyang mga kababayan sa tropa ng Pilipinas. Inilarawan pa ni Zubiri na walang puso ang mga Chinese dahil sa kanilang ginawang pag-atake sa barko ng BIPAR. Isa-isa rin kinundina ng iba pang mga mabamatas at foreign envoys ang agresibong aksyon sa West Philippine Sea, ngunit wala pang inalalabas na statement dito ang China. Nagbabala si National Security Expert Professor Romel Banlawi laban sa agresibong pagkilos ng China sa West Philippine Sea. Ang babala ni Banlawi kasunod ng insidente na naman ng pangharang at pambobomba ng water cannon ng China sa mga barko ng Pilipinas na naghatid sana ng supply patungo sa BRP Sierra Madre. Inamin ni Banlawi na nangangamba siya na humantong sa
pag-aresto ng mga Chinese ang mga mangingisdang Pinoy at lubhang makaapekto sa relasyon ng Pilipinas at China? Sa tingin ko, ang mas malala pang pwedeng gawin ng China na base sa mga ginawa ng China sa ibang bansa noon ay arestuhin, sigilan, i-confiscate yung ship at arestuhin ang mga tao doon. Yun ang pwedeng gawin ng China. Nako, pag ginawa ng China talagang mag-deteriorate na ng gusto ang ating bilateral ties. Kasi sa ngayon, Christian Nicole, ang ating bilateral ties with China ay parang nasa cliff. Anytime pwede nang mahulog yan. Yeah. Pero hindi pa naman nahulog. Now it's time to rescue it. Dapat mag-usap. Si Professor Banlawi ay naniniwala din na diplomasyang solusyon sa gusot sa isyu ng West Philippine Sea upang hindi mauwi sa matinding sigalot ang problema ng dalawang bansa. Umatras na ang atin ito coalition sa kanilang misyon na maghatid sana ng mga regalo at iba pang supply sa mga sundalong nagpapatrol sa West Philippine Sea. Yan ay makaraang buntutan sila ng 4 na barko kabilang 2 Chinese Navy ships, isang Chinese Coast Guard vessel at isang Chinese cargo ship habang naglalayag. Ayon sa atin ito coalition, sinimulang sundan ng Chinese vessel ang kanilang primary vessel na MV Kapitan Oka. Alas 3:40 ng hapon sa timog ng Kayumanggi Bangka. Sa halip na tumuloy sa misyon, bumalik na lamang sa El Nido, Palawan ang grupo at magdadala na lamang sila ng tuloy-tuloy na regalo at tulong sa ibang paraan. Nakapagtala ang Philippine Coast Guard o ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX nang may gitna sa 5,000 aftershocks kasunod ng magnitude 7.4 na pagyanig na tumama sa Hinatuan, Surigao del Sur noong nakarang linggo. Naglalaro ang lakas ng aftershocks na mula magnitude 1.3 hanggang magnitude 6.6. Sa nasabing record, 1,034 na aftershocks ang plotted habang 54 dito ang naramdaman. 1,983 aftershocks naman ang na-record mula magnitude 6.8 na pag-uga na tumama sa Caguait, Surigao del Sur noong December 4. Ang mga naita ng aftershocks ay merong magnitude 1.4 hanggang 5.8. 524 naman ang naita na dito, 10 ang naramdaman. Oy mga mamis! Mga mamis, pwede tayong mag-laundry today, ha? Gunoto ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang Southcon sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud and semblment cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:15, mamalengke muna tayo. Nasa Mandaluyong Public Market ngayon si Noche Caca, Saris 27. Noche, good morning. Mayong buntag, Kuyang Angel, ako dito sa Mandaluyong Public Market, Kuyang Angel, yung bangus 250 na ang kilo, yung tilapia tumaas din sa 160, ang alumahan tumaas din sa 380 na ang kilo, habang ang galunggong 300 ang kilo. Biprap Kuyang Angel, 450 ang kilo. Yung beef brisket, 420. Kasim, 340 ang kilo. Tumaas din yung liempo na sa 370 na ang kilo, habang ang whole chicken nakapako pa rin sa 190 ang kilo. Ang itlog, bawat isa naman Kuyang Angel, yung medium size, 8 pesos and 50 centavos. Puntahan naman natin yung ampalaya, ganun pa rin ang presyo, 120. Ang sitaw naman, 90 pesos ang kilo. Yung pechay native, 90. Kalabasa, 60. Ang talong, 120. At ang kamatis, 80 pesos ang kilo. Ang karos sa Kuyang Angel, 120. Habichuelas, tinatawag na Baguio beans, 120 rin. White potato, tumaas na sa 180 ang kilo. Ang pechay Baguio 70, habang ang sayote nakapako pa rin sa 45 pesos ang kilo. Ang sibuyas pula, Kuyang Angel, yung local 200 ang kilo. Yung white onion na imported, 150, habang ang bawang imported, 150 rin ang kilo. Garlic native, tumaas na sa 350 ang kilo.
habang ang siling labuyo ganun pa rin nasa 240 ang kilo. Kalamansi 100, lakatan 100, latunda na 60 pesos, papaya solo 60, habang ang mangga 180 ang kilo. Sa mga magkakape naman ngayong umaga, gamit ang puting asukal o yung sugar white, 90 pesos, sugar wash 85, habang ang sugar brown na 76 pesos ang kilo. Punta naman natin yung mantika, yung palm oil 350 ml 30 pesos, habang yung kanilang palm oil 1 liter 90 pesos. Isama na rin natin yung coconut oil 350 ml 35, habang yung coconut oil 1 liter 85 pesos. So yan ang presyo ngayong Monday morning dito sa Mandaluyong Public Market. Mula sa kanunaan sa Pilipinas, DZRH. Ako si Kason tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama kayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche. Dagang salamat. Maganda umaga, Pilipinas! Gandang presyo. Pambili na lang kulang. Nasa 100,000 benepisyaro naman ang target matulungan ng Bagong Pilipinas Serbisyo Pair ng Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi nito ni House Speaker Martin Romualdez matapos na makarating na rin sa Iloilo ang Serbisyo Pair. Bigyan tiin ni Romualdez ang pangangailangan ng publiko para sa abot kamay na serbisyo ng gobyerno. Sinabi ng Speaker na nais nilang madala ang serbisyo ng karaban sa lahat ng 82 probinsya sa buong bansa na inaasahang makakabenepisyo sa 2 milyong individual. Sa Iloilo, nasa 51 ahensya ng pamahalaan ang nagdala ng 160 services at mga programa sa publiko gaya nito ng social services, financial assistance at regulatory function. Kabilang din dito ang ayuda o financial grants sa ilang mga ahensya gaya ng assistance to individuals in crisis situation. Ito po'y programa ng DSWD at ang tupad ng DOLE. Isang bagong social service program naman ang nilunsad ni House Speaker Martin Romualdez at ang tawag ho nila dito Integrated Scholarship and Incentives Program o ISIP. Naglalayon nito matulungan ng mga kabataan na mapagpatuloy ang pag-aaral batay na rin sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang pilot launch ng ISIP for the Utah ay ginawa sa West Visayas State University Cultural Center sa Iloilo City at ang programa ay para sa mga estudyanteng nasa high school, alternative learning center o yung ALSA, tertiary level at vocational educational institution. Ang Romualdez, sinulunsad nila ang ISIP para sa mga kabataan upang masuportahan ang mga mahihirap ngunit karapat-dapat na mga estudyante na makapagpatuloy ng dekalidad na edukasyon sa tulong na rin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang ang DSWD, ang DOLE, ang CHED at ang TESDA. 2.2 million pesos talaga naman ang marijuana winasak ng mga otoridad sa Kibungan, Benguet. Detalye ng balitang mula kay Romy Gonzales. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Romy? Winasak ng mga otoridad ang 2.2 milyong pisong halaga ng marijuana sa ikinasang nilang anti-drug operation sa sitio sa Kaang, Madaymen, Kibungan, Benguet. Naging matagumpay ang marijuana eradication operation na pinagsanib na operatiba ng Kibungan Municipal Police Station, Provincial Drug Enforcement at Intelligence Unit ng Benguet PNP at PDEA na nagresulta sa pagkakadiskubre ng 2 plantasyon ng marijuana sa isang communal forest. Binunot at sinunog ng mga operating troops ang 11,000 piraso ng fully grown marijuana plants na may standard drug price na 2.2 million pesos. Nagpapatuloy at lalo pang pinagting ng Benguet PNP ang kanilang kampanya kontra illegal na droga sa lalawigan ng Benguet na hanggang sa ngayon ay talamak pa rin ang pagtatanim ng bawal na damo. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy. Justin Gina. Aga naman sumapit ang Pasko sa may 3,000 Bulakenyo ng ilunsad sa lalawigan ang bawat buhay mahalaga serbisyo karaban ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Namigay si PAGCOR Chair at Chief Executive Officer Alejandro Tenco ng 50 million pesos na laga ng educational, medical, livelihood at financial assistance sa Bulacan kasama sina Bulacan Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alexis Castro.
Ayon kay Tenko, ang karabahan ay nakabatay sa pangako ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ilapat ang serbisyo ng gobyerno sa mga lokal na komunidad at lalo itong kauna-unahang karabahan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Namigay din ang PAGCOR ng 45 sari-sari store livelihood packages na bawat isa ay nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Idinan ito sa pamamagitan ng raffle draw. Swerte! Ultrasound machine at 2-dimensional echocardiogram o 2D echo sa Bulacan Medical Center, 4,500 electric bike para naman sa mga barangay tanod, 600 wheelchair, 1,000 walking stick at 2,000 scholarship grants para sa 1,000 na estudyante ng Bulacan State University, 1,000 scholarship grant naman sa mga estudyante kumukuha ng vocational at namigay din sila ng mga reading classes. Nagkaroon din ng 2 araw na medical at dental mission para sa 3,000 mga benepisyo. Nagsimula ito ng Sabado, natapos kahapon Linggo. Sinabi ni Tenko na nakatuon ang PAGCOR sa pagbuo ng mga programang magpapabuti sa buhay ng mga tao at matugunan ang pangangailangan ng mga Bulakenyo. Siyempre, todo pasasalamat si Governor Fernando kay Pangulong BBM at sa PAGCOR sa pagpili sa Bulacan bilang pilot beneficiary. Aba, at hindi lang mga Bulacan ang siniswerte. Pati si Miss Universe Philippine Michelle D. Inuulan naman ngayon ang proyekto. Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Well, nagkaroon nga tayo ng chance na makausap ng personal itong si Michelle D. At ang isa sa kanya mga ipinagpapasalamat ay kaliwat kanan ang mga endorsement na gagawin niya next year. Bukod pa sa isang soap opera ng GMA. Ayon kay Michelle D, hindi man niya nakuha ang corona bilang Miss Universe ay kuha naman niya ang simpatiya ng mga Pilipino at sobra daw siyang nagpapasalamat dito. Well, ayon pa rin kay Michelle D, magiging abala siya sa showbiz next year dahil nga maraming mga offer ang dumating sa kanya. Tuwang-tuwa itong si Michelle D. O, di ba? Congrats kay Michelle D. Ang daming racket. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Ay mga misis, amoy araw masimonso pag-uwi galing ng eskwela. Abay nalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gamamit ang Shield Bath Soap regularly. Ang Vitamin Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge show. Subukan ang Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Ipatutupad na ng Pag-ibig Fund ang pinagpalibang taas kontribusyon sa kanilang mga miyembros pagpasok ho ng Enero ng papasok na taon. Ayon kay Pag-ibig CEO Marilyn Acosta, hinihintay na lamang nila ang pinal na papeles mula sa Pangulong BBM para sa contribution hike. Kumpiyansa si Acosta na walang tututol sa contribution increase, lalit hindi ito ikinasa sa loob ng halos 4 na dekada o simula pa noong 1986. Inaasahan na magiging 200 pesos naman ang minimum contribution ng mga miyembro ng Pag-ibig at panibagong 200 pesos naman para sa mga employer. Ipatutupad sana ang increase sa monthly fund salary noong pang 2021 at 2022 at ngayong taon para maabot ang maximum na 10,000 pesos contribution. Pero inuurong ito sa Enero ng 2024 dahil sa epekto ng pandemya sa business community at sa mga miyembro ng Pag-ibig Fund. Samantala, umapel na naman si Senator Amy Marcos sa mga otoridad na pigtingin ang pagtunton sa mga utak ng pambobomba sa Mindanao State University. Kaso nito ang pagkilala ni Senator Amy sa mga tropa ng gobyerno matapos masukol ang isa sa mga suspect sa Marawi bombing. Nananawagan din si Senator Marcos ng pagtutulungan para maresolba ang krimen at pagtiyak na hindi ito magagamit ng mga korupto opisyal para lamang sa kanilang pansariling interes. Kagaya niya na ginawa ng mga corrupt official sa mga nagdaang trahedya kung saan ginamit nila ito para sa pangsariling kapakinabangan. Binigyan din pa ng mababatas na dapat na magkaisa ang sambayan ng Pilipino para sa pangmatagalang kapayapaan at sa tunay na kaunlaran ng Mindanao. Una rito kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na nasukol na ang isa sa mga suspect sa Marawi bombing. Ito'y si Japar Gamu Sultan o alias Jap at Kurot.
Kasabwat umano si Sultan ng isang Umar na positibong kinilala naman ng mga testigo na siyang naglagay ng IED sa Dimaporo Gymnasium sa Mindanao State University. Cybercrime posibleng tumaas ngayong Christmas season ay naman sa Regional Anti-Cybercrime Unit ng Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32. Jimmy, mangupay ngaga. Posibleng tumaas ang mga nabibiktima ng cyber scam ngayong Christmas season. Ito ang sinabi ni Regional Anti-Cybercrime Unit Digital Forensic Examiner Patrolwoman Rose Tingkang. Kada araw may nabibiktima ng cyber scam sa Facebook at GCash. Ayon sa RACO, dapat alamin muna ang papasukan transaction para hindi mabiktima ng scam. Hindi agad ibigay ang one-time password sa GCash at online banking kung hindi kilala ang katransaksyon o hindi sigurado. Marami nag-o-offer ngayon sa Facebook na learning materials at kailangan itong alamin muna bago magbigay ng pera. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa agbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dagan salamat Jimmy. Samantala, dalawang miyembro naman ng LGBTQ arestado sa drug bypass operation sa mga Tarem, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RS38. Masantos siya kabasanid si Kamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Freddy. Timbog ang dalawang miyembro ng LGBTQ sa bypass operation ng mga Tarem PNP. Sa ulat ni Chief of Police Major Arturo Melchor Jr., alas 12:30 ng madaling araw, nagsagawa ng drug bypass operation sa Barangay Umangan ang kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit kung saan isa sa mga pulis na nagkunyaring bayar at nakabili ng dalawang plastic sachet ng shabu na may timbang na 2.50 grams na may halagang 17,000 pesos at isang transparent plastic sachet na naglalaman ng glass tube na may nakasiksik na pinatuyong dahon ng marijuana na may timbang na 2.09 grams at may halagang 250 pesos. Kapalit ng mark money sa mga suspect na kinilalang sila Genesis Sullivan Galang, 33 anyos, hair stylist at residente ng Barangay Poblacion Basista, at Jilbin Guarino Oliverio, 37 anyos, negosyante, tubong Barangay Andan Isability na kasalukuyang nakatira sa Barangay Bukakliw Aguilar. Matapos ang pagkaresto sa mga suspect, nabawi sa kanila ang ginamit na mark money. Nasa kustodiya ngayon ng mga Tarem Police ang mga suspect habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RS38. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! Personal na pinangunahan naman ni Senator Bongo ang relief operation sa Pamplona, Cagayan para sa mga residenteng nagre-recover pa lamang sa epekto ng bagyong Egay. Katagal na nun na. Isinagawa ni Go ang relief operation sa Pamplona Cultural and Sports Center kung saan halos 1,000 pamilya mula sa bayan ng Pamplona, Sanchez Mira, Santa, gayon din sa Prasedes at Caberian na nabigyan ng tulong. Samantala, sa pamamagitan naman ng inisyatiba ng Senador, pinalawig ng National Housing Authority ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng Emergency Housing Assistance upang tulungan din silang magkabahay. Nanawagan din ito para sa isang whole of the nation approach sa pagtulong sa mga komunidad na naapektuhan ng iba't ibang mga krisis at kalamidad upang mas mabilis silang makarecover. Pinasanayaan naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang isang bagong emergency facility sa isang disaster-prone na bayan ng lalawigan ng Quezon. Isa itong 2 palapag na multi-purpose evacuation building sa Barangay Madulao, Munisipalidad ng Catanawan. Pinaglaanan ito ng PAGCOR ng 50 million pesos at ikalima na sa itinayo nitong multi-purpose evacuation center sa lalawigan ng Quezon. Todo pasasalamat naman sa Catanawan Mayor Attorney Ramon Orpanel sa liderato ng PAGCOR, partikular na kay Chairman Alejandro Tenco dahil sa nasabing pasilidad. Sinabi ng alkalde na malaking tulong ito para sa mga residente sa panahon ng kalamidad, lalo't kulang sila sa mga pasilidad na laan para sa mga bakwit. Magagamit din niya ito bilang venue sa mga special activity at extension office din ng lokal na pamahalaan ng Catanawan.
Samantala, kasama naman natin ngayon si Attorney Marchu Rezan Ladia. Isa ho ito sa mga pumasa sa katatapos na bar examinations para po sa taong ito. Ano, ha? At special po si Attorney, ano, ha? Dahil siya po ay isang PWD. Ano, ha? Kauna-unahang pumasa ng bar examinations na bulag. Ayan. Attorney, magandang umaga sa iyo. Kumusta ka na? Attorney? Ay, teka, nawawala si Attorney. Attorney? Attorney? Nawawala, Giselle. Parang nawala siya sa linya. Sige, sandali. Ayusin niyo muna, ha? Tanggapin muna natin ang report ni Ray Baton Jr. mula sa Bicol. Department of Health na nanawagan sa publiko ng kooperasyon sa ligtas at malusog na Pasko at bagong taon. Detalye mula sa radyo natin, Birak mula kay Ray Baton Jr. At Diyos marahay nga aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Ray? Bilang paghahanda sa paparating na holiday season, nanawagan ng Department of Health Bicol Center for Health Development Bicol sa publiko ng kooperasyon sa ligtas at malusog na Pasko at bagong taon. Ayon sa nasabing kagawaran, maaring gumamit ang mga Pilipino ng mas malusog at alternatibong sangkap tulad ng hula wheat flour, yogurt o kaya naman ay mabawasan ang paggamit ng asukal. Upang masigurong walang disgrasya sa selebrasyon, nanawagan ng Department of Health Bicol na makiisa sa iwas paputok campaign at gumamit lamang ng mga alternatibong paraan sa pag-iingay. Bagamat bumaba ang kaso ng fireworks-related injury o FWRI sa Bicol noong 2020 o noong pandemya, muling tumaas ang kaso mula 2021 hanggang nitong nakaraang taon. Noong 2021, nasa 12 kaso ng FWRI ay mula sa Albay, 2 sa Camarines Norte, 6 sa Camarines Sur. Wala namang naitalang kaso nito sa Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Base sa taunang surveillance ng DOH Bicol, kwitis ang uri ng paputok na may pinakamaraming bilang ng naputukan. Sinundan ito ng 5-star at improvised cannon o boga. Mula sa kaunaw ng radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Baton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Mabalos Ray at magandang umaga po sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo, lalong-lalo na sa mga OFW at sa ating mga marino. Ingat po kayo saan man pong panig kayo nandun, ha? Muling napapilang naman ang University of Makati School of Law o UMACSOL sa listahan ng mga nangungunang law school sa bansa. Ito ang binida ni Makati City Mayor Abby Binay matapos magtala ang UMAC School of Law ng 94.12% passing rate nitong September 2023 bar examinations. Nagtop 1 ang UMAC School of Law sa talaan ng Korte Suprema ng mga top-ranking law school sa bansa na may 50 papabang bar exam takers. Noong 2021, nakapagtala ng 100% passing rate ang kauna-unahang batch ng bar examinees ng UMAC School of Law na binubuo ng siyam na law graduates nito at ang una sa talaan ng law school ang may 10 pababang bar exam takers. Noong 2022 naman, nag-second ito sa katulad na kategorya na nakakuha ng 89.89% passing rate. Ayon kay Mayor Abby Binay, ang matagumpay na accomplishment ng UMAC School of Law ay nagpapatunay ng katapatan ng Makati LGU sa pangakong magtataguyod ng educational excellence sa lungsod na nakikita sa mataas na kalidad ng legal education ay binibigay ng UMAC School of Law. Dagdag pa na alkalde, alam niyang proud ang kanyang amang si dating Vice President Jojo Binay na siyang nagpursing maitatag ang nasabing universidad 6 na taon na ang nakakalipas. Ayan, kasama na natin, wala pa. Akala ko okay na. Sige, sandali ha. Dahil yung kauna-unahang bulag na nag-take po ng bar examinations ay makakasama natin. Ayan ha, sandali lang. Okay na? Okay, pwede na daw. Si Attorney Marchu Rezan Ladia. Attorney, good morning. Attorney? Ay, wala pa. Sandali, inaayos lang natin ha. Samantala,
Dalawa naman po ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Yun naman pong, kasi meron ho siyang moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcoholone. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ang lahat ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butika at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ayan. Okay na? Giselle? Wala pa. Sige. Mag-commercial lang ako, ano? At maya-maya, makakausap na natin. May una ng may una na palang visually impaired bar passer sa Baguio last year. Ayan. Pero, di ba, napakagandang inspirasyon pa rin ho itong ibibigay sa atin ni Attorney Marchu Rezan Ladia. 38 na makalipas ang alas 4. Teka muna, baka kayo hindi ka pa nakakapamili ng pamasko, ano ha? More than 2 weeks na lamang ho, Christmas na. Available po rin po ang supply ng tangerine chocolate sa 0919-095-5935. Ang kagandahan doon ito, nakapagregalo na ho kayo, nakatulong pa ho kayo sa pagbuboost ng immune system ng inyong mga mahal sa buhay. Dahil ang dark chocolate, sabi po ni Dr. Helen Tan, ay immune booster. At higit sa lahat, nakatulong ho kayo para sumigla ang ating ekonomiya sa pamamagitan ng pagtulong ho natin sa mga magsasaka. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga magagandang planting material na kakao galing Davao, hinakot dyan po sa lalawigan ng Quezon. At itinanim po ng mga magsasaka, kaya ngayon ay nagpo-produce sila ng dekalidad na mga kakao beans. At the same time, MSMEs na po sila. Ayan, Tangerine chocolate available po sa 0919-095-5935. Sino nga bang magmamalasakit sa mga Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin po, sabi po ni Dr. Helen Tan, ang produktong gawang atin. Inamo naman ng isang kongresista ang Marcos administration na bilisan ang extradition kay Pastor Apollo Kibuloy na naharap sa kasong sex trafficking at labor trafficking scheme sa Estados Unidos. Iginit na Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ang kahalagahan na mabigyan ng hustisya ang mga biktima ni Kibuloy, ang leader ng Kingdom of Jesus Christ religious sect na nakabase naman sa Davao City. Sinabi pa ni Brosas na kapag nag-request ang US government, dapat agad tumugon ang Marcos administration. Hayaan na lamang na malitis si Kibuloy sa Estados Unidos. Sinabi pa ni Brosas, dinedban ang nakarang administrasyon ng mga kaso dahil malapit si Pastor Kibuloy kay dating Pangulong Digong Duterte. Samantala, panibagong 12 Abu Sayyaf combatant sumuko naman sa Joint Task Force Orion sa Basilan. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutang Aray sa 19. Assalamualaikum Jun. 12 miyembro ng Abu Sayyaf Group ang panibagong sumuko sa militar sa Isabela City, Basilan Province. Sa pahayag mula kay 101st Infantry Brigade Commander, Brigadier General Alvin Luzon, sa pamamagitan ng collaborative efforts ng provincial and municipal local government units, community at security sectors, humantong sa mapayapang pagsalong ng kanilang mga armas, ang 12 Abu Sayyaf Group members sa 101st Infantry Brigade sa ilalim ng kontrol ng Joint Task Force Orion. Patuloy namang hinihikayat ni 11th Infantry Alakdan Division and JTF Orion Commander Major General Ignatius Patrimonio ang mga nalalabi pang ASG na samantalahin ang reintegration program at pondong inilalaan ng gobyerno para sa kanila. Makakasiguro manong tutulong ang military sa mga napapagod na ring extremists na hangad ngayon ay kapayapaan sa Basilan at Sulu. Sa kabuuan, simula nang ma-activate ang JTF Orion sa AOR ng Sulu at Basilan, 28 former extremists na ang mga sumusuko sa bahaging ito ng Mindanao. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. So, Jun, maraming salamat. Paggamit naman ng electric vehicle sa Bataan, ipatutupad. Aba,
Maganda to, environment friendly. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Malapit nang pasimulan ang paggamit ng electric vehicle sa mga pampublikong transportation dito sa probinsya ng Bataan. Ito ang naging pahayag ni Bataan Governor Joey Garcia matapos lagdan ang service agreement sa pagitan ito ng Bataan Jeepney Operators at Drivers Transport Service Cooperatives at Global Electric Transport Philippines. Sinaksihan ni Garcia ang ginawang pirmahan ng transport sector at private sector kung saan sinabi pa nito sa pamamagitan ng solar energy ay masusustinahan ang mga charging station na ilalagay sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Dagdag pa nito na tulong ng Global Green Road Institute Philippines para sa Green Mobility Program ng Bataan ay mas mapapaganda ang pagbibigay ng serbisyo sa mga commuters, makakatulong sa pangangailangan sa kapaligiran at magiging malinis ang hangin na makakaiwas sa mga sakit bunga ng polusyon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May apapakikayungan din po sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Oy, Mayor Senny Mendoza, magandang umaga. Kumusta na po kayo, ha? Ingat po kayo dyan, Mayor. At sa lahat po ng mga kababayan natin dyan sa Batangas, kaganda ng araw ngayon. Kasado po ang malakihang tapyas presyo sa mga produktong petroleum bukas. Yan po ay ayon sa mga informante ng oil industry at posibleng maglaro sa 1.80 hanggang 2 piso ang magiging rollback sa kada litro ng diesel. Maaari naman bumaba ng 1.60 hanggang 1.90 ang kada litro ng gasolina, 1.40 hanggang 1.60 naman ang sa kerosene. Ang nakambang big time oil price rollback ay resulta ng humihinang fuel demand sa buong mundo. Samantala, sinabi naman ni Energy Director Rino Abad, posibleng magtuloy-tuloy ang rollback hanggang sa entrada ng susunod na taon. Buti naman. Mahiwagang tunog. Pandagdag na pamasko, ngayon pong nalalapit ng Christmas. 6,000 po ang naghihintay na premyo sa mahiwagang tunog. Anong bagay na cylindrical ang pinagulong sa isa pang bagay na parehong nakikita sa bahay? Yan. Ginagamit ho yan usually sa pag binigay natin yung keyword, makukuha nyo na kaagad eh. Basta ito po ay ginagamit sa construction. Magandang umaga, Pilipinas! Ambassador ng China sa Pilipinas dapat nang pauwiin. Detalye na balita mula kay Raymond at Paasaris 28. Raymond, good morning. Inirekomenda ni Senate President Juan Miguel Zubiri kay Pangulong Bongbong Marcos na pauwiin na nito ang ambassador ng China sa Pilipinas. Ito ay kasunod ng pambobomba na naman ng tubig ng China Coast Guard sa Rotation and Resupply Ship o RORE ng Pilipinas patungo ng Ayungin Shoal. Ayon kay Zubiri, walang ginawa ang Chinese ambassador upang mapigilan ang pangaras ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas, kaya dapat na itong pauwiin sa China. Tinawag ng Senate President ang China na walang puso dahil ang misyon ng mga barko ng Pilipinas ay for humanitarian mission at hindi pa sila pinalampas. Nagbigay pugay si Zubiri sa katapangan na ipinamalas ng mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy laban sa pambubuli ng China. Iginit naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na dapat sumunod ang China sa international law. Kahit higante umano ang kalaban natin sa West Philippine Sea, ay ipinaalala ni Villanueva na si Goliath ay tinalo ni David. Para kay Senador Jingo Estrada, patuloy na dialogue ang kanya nakikitang parano pang marisolba ang gusot sa West Philippine Sea. Giit ni Estrada, ang ginagawa ng China ay kawalan ng respeto sa soberenya ng Pilipinas. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, teka muna, congratulate ko muna yung pamangking kong ikinasal kahapon nung Friday actually. O, kaya nawala tayo ng Friday eh.
And congratulations sa bagong kasal na sina Niloy at saka si Cherry Ablang. Ayan. Anak ko yan ng ate ko, ni Ate Virgie. Congratulations. At saka syempre sa mga bago nating kumpare. Si Boss Idel Ablang, at saka si Dr. Gantuangco. Congratulations Good luck. Samantala, batiin din natin ang happy birthday. Birthday ngayon ng bossing ng Cagayan Valley Casino, si Don Leo Ting. Don Leo, happy birthday At sana nga ay marami ka pang matulungan dyan po sa Cagayan, sa Isabela, dyan po sa lalawigan po ng Isabela. Ka-birthday niya rin actually hindi kahapon ang birthday ni Dr. Gani Lial. Si Dr. Gani Lial naman, kauna-unahan nitong musculoskeletal doctor dito po sa Pilipinas. Si Dr. Gani Lial, ang bossing naman ng sitio Maupot dyan po sa Magpet sa North Cotabato. Doc Gani, happy birthday At saka nung pag-uwi ko po, nakita ko rin si teacher ko nung high school, si Ma'am Au. Si Ma'am Aurora Juan. Ayan, si Ma'am Au, single na single pa rin. Congratulations sa Ma'am Au sa inyo pong retirement. Oy, alam ba ninyo sa Iceland? Hindi pala ng Iceland, kaya ang daming matatalino doon sa kanila. Doon sa Iceland, mas marami read more books per capita than any other country. Ganun katindi magbasa ito mga taga-Iceland. Samantala, congratulations muli para po kay President at General Manager Vic Veloso ng GSIS. Nako, matagumpay yung kanilang pagpapatuloy ng kanilang Sunday Kadiwa. Weekend Kadiwa kung tawagin nila. Kaya lang imbis na 2 araw, every Sunday na lang. Mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Congratulations kay GM Vic Veloso. Pwede itong puntahan ng mga jogger, mga biker at mga health buff pa. Kasi meron itong mga kakainan, tsaka may mga ibinebento pang mga sariwang prutas at gulay, at karamihan sa mga nagbebenta mga kaibigan at mga kakilala din po ng mga taga GSIS. Wala pong entrance fee dyan po sa GSIS pit stop mula bukas alas 6 ng umaga pala hanggang alas 2 ng hapon tuwing linggo. Congratulations PGM Week Veloso. At congratulations din kay Dr. Yeye Manawis, Deputy Collector po ng NAIA Customs. Nakakota nitong November. 2.4 billion pesos for November. 9.94% ang surplus. Congratulations sa mga taga Bureau of Customs dyan po sa NAIA, lalong-lalo na kay Dr. Yeye Manawis. Magandang umaga, Pilipinas! Si Attorney Marcius Rezan Ladia naman, pumasa po sa 2023 bar examinations, ay visually impaired. Attorney, good morning. Kumusta ka na? Hello po, magandang umaga po sa inyo. Ayan. Usually, anong oras ka nagigising, Attorney? Mga around 6 po or 7. 6 or 7. Pero nung nag-aaral ka, ano usually ang schedule mo? Dati po nung review time po, sir, gabi ho ako nag-aaral kasi mas tahimik po yung paligid at saka mas nakaka-concentrate po ako. Umaga po ako tulog, sir. Talaga? Umaga. Teka muna, sino nag-support sa pag-aaral mo, Attorney? Family ko po talaga, sir. Before, I was working po while studying law during yung lower years po. Pero nung last year ko po sa law school, I asked my siblings as well as my mother na mag-support na lang ho sila sa akin financially since I needed to resign sa work ko para po makafocus sa review po, sir. Wow, okay. Teka muna, anong kabuhayan nyo dyan sa Gensan? Ako po, sir, nagtuturo po ako before ng college. Okay.
Sa Holy Yes Trinity. po. Sa Holy Trinity College, nagtuturo ka? Sa Holy Trinity College po ako graduate, sir, ng Political Science. Tapos, dito sa Sarangani, meron pong local private institution. Parang bata pa po yung institution. Tapos naisipan ko na pumasok bilang isang instructor while studying sa law school po. Galing naman. Anong tinuturuan mo? Anong elementary, high school? College po, sir. College? Mga political science courses po, yung mga minor na policy subjects po yung hinahawakan ko po, sir. Ayan. Binata pa si attorney o may asawa na? Single po. Single. Naku. Doon ho sa mga dalaga dyan, ha? Ito ho ang dapat nyong hanapin, na kahit na ho visually impaired, talagang nagsisikap. Alam mo, attorney, inspirasyon ka, ang mga katulad mo, inspirasyon sa amin, ano ha? Yung brother ko rin, nagretiro na supervisor ng DepEd, bulag din siya. Pero hindi handicap, hindi hadlang sa kanya ang mag-excel kahit siya ay visually impaired. Ang aking Kuya Levy. Yan, ang Kuya Levy ko sabi niya nga siya hindi na tumitingin kahit kanino ngayon, sa aking Ate Silvia na lang. Kasi wala naman siyang makikita na. wala naman siyang Anyway, so ganun din si attorney, ha? Sigurado ito, hindi ito titingin kung kani-kanino kapag kayo napusuan niya. Attorney, kwentuhan mo nga kami, mahirap ba yung exam? Yes po, to be honest, it's very difficult po talaga siya, sir, kasi yung appreciation ko ng exam, parang kailangan siyang unawain bago sagutan talaga. I mean, basically, ganun naman talaga. Pero, yung meron kasing possibility, sir, na iba yung appreciation mo sa real issue talaga ng hinahanap doon sa exam. So, may ganung effect siya. Kaya kailangan, yung sa akin dati, bago ko sinasagutan, binabasa ko muna siya ng at least twice. Tapos, ini-internalize ko. And then, kapag clear na yung mind ko, sure na ako sa answer. Saka po ako nag-start na magsagot, sir. Ano yun? Nung nag-exam ka, kasama ka ng lahat ng mga bar examinees? O nasa separate room ka? Nasa separate room po, sir. Separate room ka. Mag-isa ka lang na nandun? Wala ka ibang kasama? Opo, sir. Kasi braille ang ginagamit ninyo, di ba? Ano po, sir, bali sa akin during that time, naka-laptop po. Laptop. Yung Tapos, laptop mo? Opo. Laptop mo kasi para may aid yung laptop mo kung paano mo gagamitin, di ba? Opo, parang meron siyang screen reader. Nagsasalita po siya, sir. Okay. So, ang questions na appreciate mo through the voice na nanggagaling doon sa computer. Yes po. Galing naman, How long did it took you para how long did it take you para ang tawag dito, matapos mo yung law school? 6 years po, sir. Originally, sa curriculum namin dito sa General Santos, 5 years po yung fina-follow namin since we also have Sharia law. Unlike sa other schools na 4 years sila. Pero sa akin, I took up law for 6 years kasi meron po akong isang binagsak na subject back in first year. Tapos, since meron po yung mga prerequisites, sir, hindi ko nakuha agad. Kaya po, na-delay ako talaga ng 1 year. Okay. Pero incorporated yung Sharia law doon sa doon sa law curriculum school. po. Sa curriculum. Specifically yes po, sir. Dyan sa university na pinasukan mo. Yes po, sir. Galing. Okay. Then, paano yun? Sa klase, separate ka rin? Paano? Hindi po, sir. Sa class po, sir, join po ako sa mga classmates ko. Tapos, ang nangyayari noon is, during recitation, parang pareho lang din po, sir. Tatawagin ako, magre-recite ako. Tapos, ang difference lang, sir, is during examinations po, since before pandemic,
handwritten pa po yung practice Yes, oo. kasi nasa classroom pa. Oo. During that time, ako na una na po ako sa laptop kasi hindi na po ako makasulat. Tapos ang nangyayari is nakaupo ako sa tabi ni prof, tapos sinasagutan ko yung exam na gamit yung laptop ko para makita niya yung screen ko po. Magaling naman. So ibig sabihin pati si Prof talagang very supportive sa iyo. The entire Yes, po. the entire community within your area, ganun ang suporta nila sa ambisyon mo na maging abogado. Yes po sir, I believe so sir. Pero to be honest sir, masyadong smooth yung transaction sa legal community kasi before sir, I had experiences na medyo mahirap i-explain sa mga teachers kung paano ako mag-cope. Pero sa legal community, especially sa legal education, nung nag-decide ako na pumasok sa law school, ang condition lang nila, pag nakapasa siya sa exam, sa entrance exam, then pwede siya makapasok. Pag hindi naman siya nakapasa, then hindi siya pwede makapasok. Tapos nung nakapasok na po ako sa school, ang talong lang nila is, how do we deal with you? Ganun lang. O paano ka ba namin i-assist? Tapos yung sabi ko, ito lang yung hinihingi ko po na consideration. Yung sa form lang talaga in answering exams. Kasi po sa recitation, pareho naman. Pag may quizzes din, ganun lang, slightly different lang. Kasi instead of pen and paper, yung gamit ko is naka-laptop ako. Pero nung nag-transition na po sa pandemic, na lahat na gumamit ng laptop kasi nag-online class na, para po siyang na-consider na blessing in disguise po, sir. Okay. So it took you 6 years bago natapos ang law school, Pagkatapos habang nag-aral, nagtuturo pa, 'di ba? So ang dami mong dinadaan ng hamon, bago na-accomplish tong mission nito. Ano ngayon ang magiging practice ng law na iniisip mo, Attorney Marcho, Kasi alam ko during the practice, court practice, naging active ka rin doon, definitely, di ba? Kasi kasama sa kasama sa curriculum yun, di ba? Yes po. Paano ngayon? Paano ka magpipresent? Paano ka magmamanifest ng iyong motion about the demeanor of a suspect? Hindi mo naman siya nakikita. I think sir sa court practice, pwede ko naman for example sa mga kailangan talagang tingnan na situation, pwede kong i-visit yung mga records ng courts, for example yung parang stenographic records. During the cross-examinations naman din po, pwede ko namang i-prepare advance yung questions ko, tapos i-memorize ko sila just like what I usually do during the parang mock trial namin din in college. So, Attorney, ibig sabihin yes, talagang gusto mong maging practitioner, nahaharap talaga sa korte. Yes po, sir. Ayan po talaga yung pangarap ko, sir, mag-engage sa litigation po. Banggaling. Good luck, Attorney. And sana nga po, Chief Justice Alex Gismundo, tsaka kay Court Administrator Raul Villanueva. Sana naman po gawin nating friendly din po sa mga visually impaired. Yung, di ba, sabi mo nga, kaya mo naman dahil doon sa mock trial na-accomplish mo naman, di ba? So, baka ito isa panibagong hakbang, na po pwedeng maisulong ng korte, para matulungan din po yung mga katulad ni Attorney Marchu na pumasa ng law school, kahit na sila po ay visually impaired. Si Attorney Marcho, mga dalaga dyan, si Attorney Marcho ay, teka, baka naman nananawagan tayo, baka may girlfriend na. Kung ginuuwa pa, uyaba. Gwapo nga higayon sa mga naging tagkuan diha. Mapangasawa nga, pogi na, taas pangandoy sa pinabuhi. Ayan, dagan salamat. Attorney, baka may gusto kang iparating na mensahe din po sa ating mga kababayan. Not necessarily doon sa mga visually impaired, kundi doon sa mga maagang sumuko sa law school. Siguro po, sir, lastly,
iwanan ko na lang po yung message na yung mantra ko rin po sir araw-araw, which is make our dream a necessity. Kasi kapag ganun po talaga, if we make our dream a necessity, then yung perception natin is hindi tayo mag-survive sa world kung wala tayong dream. So therefore, ipaglalaban po talaga natin yung pangarap na yon. So I think it is a good mantra to embody within ourselves para mag-focus po tayo doon sa mga remedies instead sa mag-focus tayo doon sa problem. Kasi pag nag-focus tayo doon sa remedies, yung vibe natin is more on positive rather than negative. So let's pray for it, fight for it, and make our dreams a necessity po. Attorney, maraming salamat ha. Thank you for joining us this morning at na marami kang in-inspire. Hindi lang yung mga visually impaired kundi yung mga kababayan natin na meron ding marami pang pangarap sa buhay. Congratulations and good luck, Attorney. Feel free kung meron ka gustong iparating o kaya paano kami makakatulong, bukas po ang DCRH, ang Manila Broadcasting Company sa mga gusto mong iparating sa ating mga kababayan, especially sa iyong misyon na i-inspire ang mga may handicap. Thank you, Attorney. Maraming salamat. Thank you po. Good morning. May buntag. Si Attorney Marcio Rezan Ladia ng taga Mindanao po ito, taga General Santos, pumasa ho sa nakalipas na bar examination despite his handicap. Visually impaired po siya. Ayan. Kuya Levy, magandang umaga, Marami ka talagang nai-inspire na mga may handicap dito ho sa Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Ang Kuya Levy ko po ay Bulagan, pero ito po ay nag-retire bilang isang supervisor ng DepEd. Ang kanyang nagsisilbing mata ngayon ang aking ate Silvia. Ang sabi nga ni Attorney, dreams. Mag-dream kayo and dapat achieve nyo yung inyong dream. Paano naman kayo makaka-achieve ng dream kung hindi ho malalim ang inyong tulog? Kaya para magkaroon ho kayo ng stage na pwede kayong mag-dream, nire-recommenda ng mga doktor ang Ultabayo. Ano bang Ultabayo? Ang Ultabayo po itutulong sa inyo na maabot yung REM stage ng inyong pagtulog. Diyan do ho pumapasok yung yung panaginip na. Magandang panaginip naman dapat. Ayon ho sa pag-aaral, ang sleep deficiency o puyat at stress ang isang sa dahilan kung bakit mayroon pong sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression ang marami nating mga kababayan. Kaya nire-recommenda ho nila ito pong rehistrado sa Food and Drug Administration na Ultabayo. Ang Ultabayo po ay nagtataglay ng postbiotic. Ang postbiotic po naman ay dinevelop ho ng mga Hapon. At ang layunin ho nito ay ma-activate ang commander ng ating immune system, maalabanan ng mga sakit at impeksyon at ang katutulong para magkaroon ng magandang tulog para may sapat na lakas sa kinabukasan. Ang sabi nga po ng mga doktor, ito pong Ultabayo ay makatutulong para magkaroon kayo ng magandang tulog, para magkaroon ng magandang gising. Available po ito sa lahat ng Mercury Drug Stores, pero kung may mga katanungan po kayo, pwede kayong mag-text sa 0917-110-6580 para po sa karagdagang impormasyon. Available pa rin ho sa Zamboanga sa Jones Pharmacy at sa San Pedro Laguna naman sa Pasmed Pharmacy, pero sa pangkalahatan sa Metro Manila, nandyan ho siya sa Mercury Drug Store. Si Ka-Obet Badrina mula sa Pag-asa kasama na natin. Ka-Obet, magandang umaga. Magandang umaga po, magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Narito na ang lagay ng panahon kung saan wala pa rin tayong minomonitor na bagyo o maging low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Maliit pa rin yung chance na magkaroon tayo ng bagyo at least for this week. At ang easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko ang patuloy na nakaka-apekto sa ating bansa. Inaasahan natin medyo mainit malinsang ang panahon pa rin mararanasan sa malaking bahagi ng ating kapuluan sa araw na ito. Dulot nga itong easterlies habang may potential pa rin ng mga thunderstorm bagamat hindi tayo inaasahan na magiging matagal or malakas yung mga pag-ulan, mga passing rain showers lamang. Agwat nga ng temperatura dito sa Kamaynilaan, nasa 23 to 33 degrees Celsius habang wala pa rin tayo nakataas sa gale warning kaya ligtas sa pumulawat yung mga sakyang pandagat, maliliit ang mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. At yan ang naging ang panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga po. Maraming salamat ka, Obet Badrina mula sa Pag-asa. Magandang umaga,
Pilipinas. Pero yung mga nakatira dyan sa mga proyekto ho ng Westchester Realty, si Vera Bacolor, si Vera Mabalacat, Samira, hindi nila pinoproblema kahit na may mga bantaho ng baha kasi yung mga lugar nila, nandun ho sa mismo ng township pa ang eskwelahan. Nandun ho ang palengke, nandun ang munisipyo, nandun ho ang mga grocery stores, nandun ang simbahan, wala na lang doon, hospital, plus marami pa hong mga amenities. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan po sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. 20,000 pesos all-in down payment na po. Kaya wag ho ninyong sayangin ninyong mga bonus. Samantalahin ho natin na may ganito hong mga offerings ang Westchester Realty Plus. Kung ngayon ho kayo magpapareserve ng bahay, mananalo ho kayo ng iba't ibang mga prizes plus a brand new car. Kaya pagpasok ng bagong taon, kung kayo ho ay maswerte, bago ng bahay, bago pa ang kotse. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas. 10 minuto makalipas ang 5:00. Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Ay, baka may mga importanteng lakad kayo dalawang formulation ng Pamela Alcohol na pwede niyong piliin. Bitbitin, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung Family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng Family 70% isopropyl alcohol. Meron namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Yan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa ng boutique at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Pinanata naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura ang sirit presyo ng upland vegetable sa Metro Manila sa kabila ng mababang farm gate price nito sa Cordilleras. Ayon kay Sinag Chairperson Rosendo So, naglalaro lamang sa 5 piso hanggang 8 piso ang kada kilo ng wholesale price ng repolyo sa Benguet. Pero 90 pesos na kada kilo ang retail price nito sa National Capital Region. Mataas din na niya sa 60 hanggang 130 pesos ang kada kilo ng carrots sa rehiyon. Kahit na 25 hanggang 30 pesos lang pala per kilo nito ang wholesale price. Yan din ang kamatis na sadsad sa 8 hanggang 10 piso kada kilo sa Nueva Vizcaya, 30 hanggang 100 piso naman pagdating sa Kalakhang, Maynila. Matatandaan na itinapon lamang ang isang truck ng kamatis sa Nueva Vizcaya dahil naman sa sobrang supply. Pinasisiguro naman ng PH Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM sa gobyerno ang pagdating ng 300,000 hanggang 500,000 metriko tonelada ng imported bigas bago ang Marso ng 2024. Sinabi ni PRISM co-founder Orly Manuntag na layo nitong mapataas ang supply ng bigas sa lokal na merkado. Halos tapos na kasi ang anihan ng palay at kahit may aanihin pa sa Pebrero, kokonti na lamang po ito. Ayon naman kay Mamuntag, 15 hanggang 20% ng rice supply ang kailangang angkatin dahil sa 80% lamang ng rice sufficiency ang naitatala ng bansa. Pinaglalagay na rin ay Manuntag ang gobyerno ng Green Lanes para matiyak ang timely arrival ng ma-imported bigas at ang paglabas nito sa merkado. Idinin pa ng PRISM na hindi sapat ang pagdating ng 295,000 metric tons ng imported na bigas upang pigilin ang pagsipa ng presyo ng butil sa mga pamilihan. Ganda umaga, Pilipinas! Resignation ni VP Sara bilang Education Secretary hindi sagot sa mababang resulta ng PISA sa educational system. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Regonan, RH12, Manang Milky.
Dapat agad nang magpatupad ng reforma ang Department of Education para matugunan ang mga kakulangan sa sistema ng edukasyon sa bansa. Sa panayam ng programang Isyung Pambayan, sinabi ni Congressman Roman Romulo, chairman ng House Committee on Education, hindi sagot ang resignation ni Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary sa nakadidismayang resulta ng 2022 assessment ng Program for International Student Assessment. Sabi ni Romulo, hindi nakadidismaya ang resulta ng 2022 PISA. Sabi ni Romulo, kung pagbabasehan ng datos, may improvement at hindi tuluyang lagpak ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Paliwanag ni Romulo, 2022 nang isinagawa ang pag-aaral habang unti-unting nagre-recover pa ang bansa sa epekto ng pandemya. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Roman Romulo. Simple lang sa akin eh. Kita natin matalino ang learners natin, ang mga Filipino learners matatalino. Ang mga teachers po natin, pinatunayan yan during the pandemic. Kahit sinabi na po ng lahat, huwag muna lumabas ng bahay noong March 2020 dahil mapanganib nun eh. Hindi wala pang vaccine nun. Anong ginawa ng teaching personnel? Pumasok pa rin sa paaralan, nag-prepare sila ng modules, nag-prepare sila for online teaching also, pero problema nga yung wifi natin noon. So makikita po natin, wala tayong problema sa learners natin, sa teachers. So saan tayo may problema? It's in government policy. Samantala, kinontra ni Romulo ang sinabi ni Congresswoman Franz Castro na dapat isang educator ang nasa DepEd. Sabi ni Romulo, dapat magtulungan at suportahan si VP Sara para ma-implement ang mga reforma sa DepEd. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, EAP Chief General Romeo Browno Jr. binisita naman ang masundalong nakaposte sa BRP Sierra Madre. At siya po ang kauna-unahang Chief of Staff ng Armed Forces na nakatapak sa naval ship sa Ayungin. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Good morning, Kuyang Angel. Sa kauna-unahan niyang pagkakataon, nakatapak ang isang incumbent Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines sa BRP Sierra Madre. Binisita ni AFP Chief General Romeo Browno Jr. ang mga sundalo nakaposte sa nakasadsad na World War II ship sa Ayungin Shoal kahapon araw ng linggo. Ayon kay Colonel Sergio Trinidad, hepe ng AFP Public Affairs Office, personal na nasaksihan ni Bronner kung paano hinaharas ng China Coast Guard at Maritime Militia ang resupply mission ng mga Pilipino sa lugar. Pero hindi nagpatinag ang hepe ng AFP at tuluyang nakadaong sa Sierra Madre kung saan siya nakipag-model fight sa mga sundalo bilang bahagi ng maaga umanong Noche Buena. Inihatid niyang opisyal ang mensahe ng pagbati ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng nalalapit na holiday season. Kasama ni Bronner sa delikadong misyon ng pinuno ng Western Command na si Vice Admiral Alberto Carlos. Nasakay rin ang supply boat Unay sa Maywan ng banggain nito ng CCG vessel 21556. Sa kabila nito, ligtas na naisagawa ng AFP Top Brass ang misyon at naipahatid ang supplies sa mga sundalo na nakaposte sa BRP Sierra Madre. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Edniel. 5:19 ang oras sa buong Kapuluan. Ay magandang umaga kay PNP Chief General Benji Acorda. General Benji, tumatawag na po kami ha. Dalawang front ng New People's Army sa Negros Island ang nalansag naman ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army. Nabuwag ng pinaigting na military operations ang NPA Central Negros 1 at 2 o yung Leonardo Panaligan at Mount Cancermon Command sa ilalim ng Regional Negros Cebu Bohol Siquijor. Una rito sumiklab ang magkahiwalay na bakbakan sa Barangay Amuntay sa Binalbagan at Barangay Benavista sa Himamaylan. Napatay rito si Braulio Tobalado na isang miyembro ng Central Negros Front 1 at nasamsamang ilang mga high-powered firearms. Matatandaan na lansan din na militar ang Northern Negros at Southeast Fronts ng KR-NCBS Bohol Party Committee at ang Eastern Front ng Komiteng Regional Panay. Ang daming nabubuwag, ang daming napapabagsak. Ano ha? Kaya nagtataka ho yung mga sundalo, lalong-lalo na ho yung mga nagretirong mga sundalo. Dahil po sila nagkaroon ng mga amputation. Sabi nila, teka muna. Bakit natin ipipistok siya? Nakala ko ba humihina na sila? Akala ko ba tatatlo na lang ang miyembro ng CPP-NPA? Ba't bigla natin kakausapin?
Magtutungo naman sa Korte Suprema ngayong araw ang pamilya ni na SMNI host Lorraine Badoy at Jeffrey Eric Celis para maghain ng petition for habeas corpus. Ang hakbang na ito ng mga kaanak ni Celis at Badoy ay kasunod ng kanilang pagkakadetine sa Kamara de Representantes kayo na ina-issue ng paggastos umano ni Speaker Martin Romualdez ng 1.8 billion pesos bilang travel expenses sa mga biyahe nito abroad. Sina Badoy at Celis ay kakatawanin ni dating presidential spokesperson Harry Roque na magpapile ng habeas corpus petition sa Korte Suprema. Alas 5:22 ang oras sa buong kapuluan. May inaasang rollback sa presyo ng produktong petrolyo at kuryenteng buwan. Ayon kay Josel Dariaga ng Meralco, may nakikitang malaking pagbaba sa overall electricity rate sa December billing. Paliwanag ni Dariaga, may pagbaba sa presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market o WESM dahil sa minimal na outages ng mga power plant bukod pa sa bumaba ang demand kapag malamig ang panahon. Batay sa pagtaya ng Meralco, nasa higit 50 centimos per kilowatt hour ang maaari maging rollback kahit hindi pa pinal ang input sa presyo. Posibleng anunsyo bukas sa Meralco ang aktual na halaga ng itatapya sa singil sa kuryente. Pero ang sabi naman ni Congressman Dan Fernandez, hindi naman yung rollback ang hinihiling natin lang Ay hinihiling natin yung refund ng bilyon-bilyong overpricing na ginawa ng Meralco sa mga consumer over the past several years. Patay ang isang 7 taong gulang na batang lalaki matapos na makuryente habang naglalaro sa isang parke sa Cadiz City sa Negros Occidental. Ayon sa mga pulis, kasama ng bata ang kanyang nanay sa park, masayang naglalaro nang maisip ng grade 2 student na biktima, hawakan yung ilaw sa parke dahilan upang siya po ay makuryente. Isinugod pa sa ospital ang bata ngunit idineklarang patay na. Ay naku, magpapasko, ganun yung nangyari. Kaya sa mga nanay dyan, ingatan ho ninyo inyong mga chikiting Naka-recover na sa COVID-19 ang Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Malacanang, tapos na ang 5 araw na isolation ng Pangulong BBM. Wala na itong ubo, wala na ring nasal congestion at wala na ring laglat. Pinayuhan naman ng kanyang mga doktor ang Pangulo na magsuot pa rin ng face mask sa mga isasagawa nitong public engagement sa loob ng 10 araw. Matatandaan na ito na ang 3 pagkakataong nadali ng COVID-19 ang Chief Executive. Mr. President, ibusunin niyo ang inyong immune system. Kain din po kayo ng dark chocolate. Dahil ang sabi po ni Dr. Helen Tan, ang dark chocolate actually ay immune booster. Katunayan, noong 1700s, wala pa masyadong gamot, ginamot po ang dark chocolate para panglunas sa smallpox. Yan, At ang dark chocolate ay isa lamang sa mga variants ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magniniyog na dating umaasa sa Copra, mga MSMEs na ngayon. Ayan, Yung may higit 10 variants po ng tangerine chocolate actually, galing din po sa mga produkto po ng mga magsasaka. Ayan, Kaya congratulations mga farmers natin sa mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Tangkilikin ang gawang atin, sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa mga Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya pakiusap niya, suportahan po natin ang mga magsasaka. Suportahan po natin ang tangerine chocolate. Available sa tangerinechocolate.ph para dun sa mga suki natin yan abroad na nagtatanong tungkol sa paano mag-order at anong mga variants ang available. tangerinechocolate.ph o dili kaya mag-text po kayo sa 0919-095-5935. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! General Benji Acorda, alas 5:25 na. Champion, gawang peerless. Chairman Roland Paulino, magandang umaga po sa inyo. Happy viewing, Justice Max De Leon, at saka kay Deputy Court Administrator Leo Madrazo. Justice Leo, magandang umaga. Thank you for tuning in na maaga. At magandang umaga din po kay Mayor Sene Mendoza. At syempre kay Kador Plato. Kong Ador, good morning. At binabati din ho natin ng magandang umaga si Asek Cecil Bangcasantos, ang reyna ng mga kumadrona. Ayan, ang sabi ho ni na-inspire siya doon sa paliwanag ni Attorney Macho kanina, Sabi niya dream must be
a necessity. Ayan. Sek, ma-achieve mo ang dream sa pagtulog mo pag umabot ka doon sa stage 4 ng pagtulog, yung tinatawag nila REM, Rapid Eye Movement. Ayan. Magkaka-REM ka kung ikaw ho ay nagtitake ho ng Ultabayo. Ano nga bang Ultabayo? Ang Ultabayo po panlaban ho sa stress at puyat. Rekomendado po ito ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ayon nga po sa mga pag-aaral, ang sleep deficiency at puyat at stress, kadalasan sa nihunang pagkakaroon ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression, at wala ka pang dream. Para umabot talaga sa dream stage, ang iyong tulog, mag-Ultabayo. Ayun. Para po sa inyong mga katanungan tungkol po sa kauna-unahang post-biotic food supplement na available sa Pilipinas, makipag-ugnayan po kayo sa 0917-110-6580. Ulitin natin 0917-110-6580. Ang kagandahan mo nito, Ultabayo ay available na po sa mga pangunahing butika dito po sa Metro Manila. Available na po sa Mercury Drugstore. Ayan. Ay, Chairman Roland Polino, again, thank you for remembering us. Thank you. At saka syempre, again, si Mayor Seni Mendoza. Mayor Seni, kumusta ka na, Ingat po kayo, Binabati ho natin. Teka, para ho naman doon sa mga gusto pang humabol ng pang-grocery, eto na po ang ating mahiwagang tunog. 6,000, 6,000 po ang premyo ng ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Ginagamit sa construction. Ayan, Yung dalawang item na ginamit dyan ay ginagamit sa construction. Kung ano po yan, hulaan ho ninyo. Padala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / sa inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit po ang inyong mobile number. And speaking of construction, congratulations kay Mayor Chongson dyan ho sa San Miguel, Bulacan. Ang dami tuloy nagpapadala dito, Mayor, ng mga impormasyon. Oo, laki na daw ng bahay mo. Totoo ba ito? 50 million pesos nang nagagastos yan ho sa bahay ho ninyo. Carpet pa lang, 2 million. Chandelier, 1.5 million. Bagaling Oo, ang mahiwagang tanong galing daw ba sa quarry yan, Mayor? Ako nagtatanong lang nire-relay ko lang ho yung tanong nila. Tsaka hindi pa ba talaga tapos yung mansion mo yan, 50 million? Ay, Ombudsman, motopropyo, di ba? Pwede nyo itong imbestigan. Check nyo naman. Kung ito ba'y commensurate doon ho sa kinikita ni Mayor. Baka naman talaga napakayaman ni Mayor para makapagpagawa ng 50 million pesos na worth ng mansyon. Hanggang ngayon, hindi pa tapos. Chandelier pa lang, 1.5 million. Mayor, marami naman yata ang naghihirap dyan na nangangailangan ho ng tulong. Di ba? Kaya waldasin po ninyo 1.5 million sa chandelier, 2 million carpet. Ano yung casino? May pera talaga sa quarry, Ay, sus, may ginawang buhay ito. Alam mo niyo, mula nung mag-umpisa yung pagbabalita natin kulo sa quarry dyan ang dami na ho dumarating ng mga impormasyon ho sa atin tungkol ho niya. Anyway, kayo na ho magpasya ho din. Kayo naman tuwing eleksyon kasi ganyan kayo na. Tapos reklamo kayo. So nasa inyo pagkakataon sa susunod na eleksyon. Magpasya kayo. Pero Ombudsman, baka gusto ho ninyo pakitingnan na rin ho ito muna ngayon. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, binabati din ng mga taga-BIR. Si Atty. Jetro Sabariaga. Yung head daw po ng large taxpayers. Ayan, hindi daw ho sila kasi mapigil na ikumpara yung performance nyo nung panahon ni Manny Mapoy, na madalas na nakakagol, at saka yung time ni Tess Dizon. Ito galing ho ito sa mga taga-BIR, hindi ko inimbeto. Hindi ko na makilala to si Manny Mapoy at saka si Tess Dizon. Nakakagol ang large taxpayers kahit nung panahon ng pandemic. Pero magandang umaga ho sa inyo. Kuwawa naman itong large taxpayers. Hindi sila makagalaw dahil sa Kapamilya Network. Ganun. Again, sabi ko, ito, nirelay lang naman ho sa atin dito. Kapamilya Network. Magandang umaga ho sa mga miyembro ng Kapamilya Network. Hindi ba sarado na yung Kapamilya Network? Magandang umaga, Pilipinas!
Nasa linya na natin si Kasendo. Kasendo, magandang umaga po sa inyo. Kasendo. Ayan. Kasendo, good morning. Si Kasendo po ng grupong Sinog, si Ginoong Rosendo Rosendo So. Kasendo, okay lang sa inyo, 300 hanggang 500 metric tons ng bigas ipasok daw bago mag-Marso? Yeah, kung pumasok naman yan ng January na next year. January to March, okay lang naman yun. Okay lang naman yun. Pero ang tanong natin, bakit hanggang ngayon, kung may mga imported na dumating, ba't hindi natin nararamdaman ang pagbaba ng presyo ng bigas? Yeah, yung international price kasi ang taas eh. Yung Vietnam, no, nasa 648. Ito yung well-milled rice nila, no. Ang presyo per metric tons, no. And ang Thailand tumaas yung presyo from 600 to 620 ang well-milled rice nila. So mataas yung presyo ng dahil yung India, di ba, nag-close down. So tumaas yung presyo ng international. Okay. So ibig sabihin nito, hindi talaga tayo po pwede na mag-rely sa importation sa mga darating pang panahon dahil talagang pataas ng pataas din ang presyo ng bigas. Ano ha? Teka muna, pagdating sa Pilipinas, magkano yung imported na bigas? Nasa 50 pesos ang more or less ang landed nila. Landed. So ang bentahan nasa siguro Pasa is nasa 52 to 54. 52 to 54. Yes, ang local natin is nasa mga 56, 58, di ba? Per kilo. Ang local natin, ang delivered sa Manila nasa 48 to 50. So dapat magkano? 52 lang din. Dapat 52 to 54. Yeah, more or less same price naman. Okay. Pero ngayon magkano ang presyo? Ang presyo natin, delivered ng miller sa Manila is 48. So, delivered, more or less, ang delivered is 48 to 50. So, retail is dapat sa 52 to 54 pesos. 52 to 54. Ayan. Noche, sabi ni Kasendo, yun lang dapat ang presyo ng bigas bukas. Well-milled rice. Ng well-milled rice. Yeah. Yung special rice, magkano yun? Special rice, nasa 58 to 60 plus na. Okay. Basta ito yung well-milled. Okay, sige. Para bukas sa monitoring, ma-check din ho namin. Ang isa pang nirereklamo ninyo, ang taas ng presyo ng gulay. So far, kain yung gulay, buwaba na. Okay. Sinabi naman natin 2 months ago, more or less, December, mag-normalize yung presyo. So, mababa na ang presyo ng gulay. Okay. Ang repolyo, sa Baguio, imagine 8 to 15 pesos per kilo. Oo nga, pero pagdating ng Metro Manila, magkano? Dapat dapat ang presyo lang, mas 25 to 30, pero hindi ko lang alam kung ang bentahan dito sa Metro Manila gaano kataas, no? Pero yung presyo sa wholesale dun sa bagsakan dun sa ito is bagsakan na nasa 8 to 12 pesos for less ang repolyo, no? So yung other vegetable buwaba na rin. Okay. Ang medyo mataas lang yung patatas. Magkano ang patatas? Nasa 40 to 60 pesos. Mura na rin. Kasi dati umabot na rin. Bumaba na rin. What about ang karne? Ang karne, normal naman. Nasa 175 dito sa type po. Okay. Ang farm gate, magkano yung farm gate ito, yung backyard nasa 160 lang. So, ang presyo dapat sa retail ng Metro Manila nasa 280 dapat. Ba't ang mahal pa rin ng lechon?
Litson, yeah, mataas pa rin ang litson. Kaya nga, kung mura na yung farm gate, bakit mahal pa rin ang lechon? Di ba? Yeah, yung litson, ano talaga, special na dati kasi maraming backyard, no? So, kayo nabawasan. So, talagang mataas ang lechon. Oo. Bagay, kung cholesterol free naman ang lechon, di ba? Okay lang. Pero kung mataas ang cholesterol, bawas-bawasan na lang naman ninyo ng kain. Ano importante, merong lechon sa sa Noche Buena. Ang ham, di ba minomonitor din ho ninyo? Kumusta ang presyo ng ham? Ang ham, ang ham, naman, yung special ham talagang mahal, no? Pero yung ham na regular naman, nasa presyo naman ng 380 to 400. Per kilo? O per piraso? Almost lang, per piece lang yun per piece na. Pwede ba i-transport yung ham galing Mindanao, dadalhin dito sa Luzon, o yung galing Luzon, dadalhin ng Mindanao? Pwede na bang mag-transport ng ham? Yeah, pwede naman. Pwede naman. Okay. Yeah. Walang restriction. Kahit doon sa mga may ASF area? Hindi pwede, no? Dahil sa restriction pa rin. Pero yung presyo kasi ng Luzon at Mindanao, yung live weight almost the same na. So kaya hindi masyadong mostly yung production ng Luzon dati kasi yung Mindanao dinadala pa sa Luzon. Yung live weight yun hindi na masyado. Kasi nga halos pareho na lang ang presyo. Oo, doon kasi nasa 270, 170 ang rin doon ang live weight dito. Okay. Kumusta naman si Secretary Laurel? So far so good naman. And yung communication with Agri Group nagkakaroon ng communication and siyempre yung mga na-issue na permit dumadating talaga, no? Pero we hope by January maayos yung volume ng chicken kasi marami pa rin focus chicken meat no? Yung presyo talagang magulo yung presyo ng chicken last kahapon 98 pesos na live weight ng chicken So, tapos magkano sa market? Dapat dapat nasa 160 gano'n. Pero nakikita natin yung nasa market may 180 pa rin. Diba? So pagka ganun, LGU na yan o nagmo-monitor o DA? DA pa rin. DA dapat. Okay. Sige, pero at least nakikita naman yata ninyo na talagang nagmo-monitor din sila sa mga pangunahing wet markets natin Yeah, monitor naman. Okay, Kasendo, maraming salamat ha. Ingat po kayo. Magandang umaga. Thank you. Magandang umaga. Si Ginoong Rosendo Son ng Grupong Sinag. So, ang sinasabi, Noche, ang dapat, tumutulog. Ay, tumutulog. Ay, nag-CR pala si Greg. Kaya anyway, Noche, 52 pesos per kilo daw dapat ang presyo ng well-milled rice. Kung lumagpas dyan, may problema tayo. Para tulungan natin ang DA na ma-monitor to, no? At nang sa gayon, matulungan din ho natin ang ating mga magsasaka. Ayan, dapat pati presyo ng gulay, nagno-normalize na. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, susme. Kaya dapat sa ating mga kababayan maging mapagmatsyag. Dapat na monitor ninyo sa tuwi-tuwi na ang mga presyuhan ng sa gayon nagkakasya naman yung ating kakarampot na bonus. Para hindi tayo hindi ho tayo panayreklamo lang, maging bahagi ho tayo ng pagmamatsyag. Oras sa buong Kapuluan, 44 makalipas ang alas 5. Pilipinas! 46 makalipas ang alas 5 dyan po sa Severo Mabalacat at
At Bacolor, hindi ho problema. 20,000 pesos all-in down payment. Pero dito ho sa GA Tower 2, 50,000 pesos all-in down payment po. Yan po ang presyo ho ng natitira pang mga unit para ho dito sa GA Tower 2. Kaya ano pang iniintay ho ninyo? Meron pa ho kayong ilang araw na lang, ilang linggo, para pa humabol. May natitira pa hong less than mga 10 units na laman daw po. Yun ho yung huling impormasyon. Di ko alam kung naubos na, Pero tawag ho kayo sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Baka may mga natitira pang units. Kasi yung 50,000 pesos na yun, may katumbas din pong 50,000 pesos worth of appliances na pwede po ninyong mapanalunan sa nalalabi pang mga units. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Pinakamaganda, puntahan ho ninyo ng personal para makita ho ninyo yung mga amenities ng GA Tower 2. Hindi ho kayo lugi dyan dahil pagka nakita ho ninyo, labi pa lang panalo na. Para kang bumili ng unit sa isang 5-star hotel. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ulitin ho natin, pwede ho kayo makapag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ang sabi nga po ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Itinaas na ng Quezon City Government sa Red Alert ang kanilang warning system sa COVID-19 kasunod ng pagtaas ng kaso nitong nakaraang linggo. Tinukoy ni Mayor Joy Belmonte ang report ni Dr. Rolando Cruz, ang chief ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, na pumalo po ng 57.59%. 57.9% ang average daily cases ng COVID mula December 4 hanggang 7. Mas mataas ito sa average positivity rate na 14.55% noong nagdaang linggo. Iniog na naman ang pagtaas ng COVID-19 sa get-together at mga Christmas party at pag-alis din ng mga requirement ng pagsusuot ng face mask. Kaya inuulito natin tumataas po ang kaso ng COVID. Napansin din ni Cruz na noong nakarang taon, marami ang dinapuan ng sakit habang nasa kasagsagan ng pandemya dahil sa malamig na panahon at nakaka-apekto din po ito sa immunity ng tao. Lalong-lalo na magpa-party, magpupuyat, iinom, di ba? Talagang weekend po ang inyong immune system. Nagpaalala din ang Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit na maging mapagmatiyag lalo na sa mga kahilintulad na sintomas ng COVID gaya ng ubo, sipon at lagnat. Ngayon, kung kayo po medyo inuubo, sinisipon, mag-isolate na rin ho kayo at hanggat maaari, lalong-lalo na sa mga matataong lugar, mag-face mask ka. Maganda umaga, Pilipinas! 18 Pilipino pa ang nasa loob ng Gaza sa gitna ng nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Israel at ng militant Hamas. Ayon kay Ambassador to Jordan, Wilfredo Santos, 8 sa mga ito ang nagbagong isip na tumawid pa Egypt upang makasama ang mga Palestino nilang ama. Sinabi ni Santos na nakauwi na ng Pilipinas ang mga Pilipinang ina ng mga ito. Nako! Sa kabuuan, 137 Pinoy ang nasa Gaza, 119 o higit naman sa 86% ang inilikas na ng Philippine Embassy sa Amman, Jordan. Kumpiyansa ang NEDA na maabot ng Administrasyong Marcos ang target na 6 hanggang 7% na paglago ng ekonomiya ngayong taon. Ayon kay NEDA Undersecretary Rosemary De Leon, itutulak ito ng gumagandang employment sa bansa at patuloy na paglago ng manufacturing sector. Ilan sa mga hakbang na nais gawin ng NEDA ang pagpapalakas ng supply side intervention at demand side management para naman sa tuluyang pagkalma ng inflation. Ganyan din ang pagpapatupad ng Philippine Development Plan 2023-2028 na bahagi ng 8-point socio-economic agenda ng Administrasyong Marcos. Naglunsad ang Philippine Red Cross ng isang fundraising event na Conji for a Cause na susuporta sa kanilang Blood Samaritan Program. Lain ng inisyatibo na magkaloob ng financial assistance sa mga mahihirap na pasyente na nangangailangan ng blood transfusion, subalit walang kakayahan na makapagbayad sa blood processing fees. Ayon kay PRC Secretary General Dr. Gwen Pang, hindi lamang ito isang misyon kundi paglikom ng pondo para mapanatili ang operasyon ng blood services upang matulungan ang mga nangangailangan ng dugo. Bagamat libre ang blood donation ng PRC, kinukolekta nito ang mga bayad sa pagpoproseso ng dugo upang matiyak na ligtas ang naibibigay na dugo sa panahon ng blood transfusion.
Kasama sa bayad ang pagpoproseso ng dugo na ang donor screening, infectious disease testing, blood component preparation, storage at quality assurance. Natagpuan ang pasahero ng bumagsak na Piper plane sa Isabela, ngunit wala na rin itong buhay. Ayon kay Isabela PDRRMO Head Constante Porona, nakita ng K9 truckers ang bangkay ng babaeng pasahero dakong alas 9:15 ng umaga sa dalisdis ng bundok, 200 meters mula sa binagsakan ng eroplano sa barangay Casala, San Mariano. Dinala na ang bangkay sa Tactical Operations Group ng nasakay ng helicopter ng Philippine Air Force at idinretso sa kanyang bayan sa Palanan, Isabela. Una nakita ang bangkay ng piloto ng Cessna fighter plane noong namang December 7. Nakalungkot Papasko, ganun yung kanilang sinapit. Ingat po kayo. Ay, magandang umaga nga pala kay Attorney Felix Alicer, ang Regional Executive Director po ng DNR Region 12. Ayan, nakakatuwa. Nakasalubong ho natin sa airport kahapon si Attorney si Red Felix Alicer, at natanong niya sa atin yung consent decree para ho sa Mount Apo. Ayan, nakakataba lang ho ng puso na may pag-asa pa pala yung laban natin diyan sa Bundok Apo. May consent decree na po yan, Red, Kaya lang kinakailangan yata talagang pukpukin para mapaglaanan ng pondo, magkaroon ho ng allocation para matulungan nating ma-rehabilitate po ang bundok. Anyway, thank you kay Red Felix Alicer ng DNR 12. At congratulations naman kay Red Mamer. Si Red Mamer pala ang na rin ang akala ko dati acting Red pa lang siya, Ngayon pala dati Deputy Red, Regional Executive Director. Pero ano nga apelyido ni Mamer? RD, magandang umaga, congratulations. Hindi ka kasi nagbo-blow out po, kaya hindi namin alam na kayo pala Red na dyan sa Region 11. Ayun, congratulations kay Red. Sandali, inahanap lang natin. Ay, hindi ko makita. Sandali lang 6 na minuto na lamang bago po mag-ACS ng umaga. Ayun, si Red Maria Mercedes Dumagan, ang Regional Executive Director po naman ng DNR dyan po sa Region 11. Ayan, magiging katuwang niya si Red Alicer, sa ating gagawing pagsisikap na ma-rehabilitate po ang Bundok Apo. Ayan, at saka doon ho sa mga interesado na tumulong ho sa atin dito para mapanumbalik ho ang sigla ng Bundok Apo, welcome po kayo, Nabanggit niya rin Yusek Flor Tesoro, yung kampanya natin para sa pagtatanim ho ng kawayan. Nakakatuwa lang na may mga kababayan tayo na biglang babati sa iyo at i-appreciate ho yung efforts na ginagawa ho natin para ho sa kalikasan. Antabayan po ninyo kasi tinanong niya, paano yung mga tao na nandun sa sa kapatagan, paano naman natin sila tutulungan, Sabi ko nga sa kanya, we can coexist, di ba? Hindi mo naman pwedeng itabo yan, pero hindi ibig sabihin yon na dapat magtuloy-tuloy sila sa pag-encroach doon ho sa bundok, Ayan, katulad ng ginawa natin dyan sa Taal Lake, di ba? Mayor Sene Mendoza, para manatiling sustainable ang kabuhayan dyan po sa Taal Lake. Di paano po? Papaalam na ho tayo dahil 3 minuto na lamang. Susunod na po 2x2 sa tang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones muli nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga at paalala na magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po sa iniwang kataga ni William Shakespeare. Ang sabi niya, "What a terrible era in which idiots govern the blind." Bahala kayo kung anong interpretasyon nyo dyan. Basta ang sabi ko sa inyo, magtanim kayo ng kawayan dahil kalbo na ang ating gubat. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. Menos stress bago mag-ACS ng umaga.